kayo dito? Pabigat lang kayo at dagdag palamunin. Kahit ang mga anak ko ay natitipid na rin dahil andito kayo. Layas! Ate, halika dito. Namumunga na ang ating tanim na gulay. Oo nga, Bunso. Mabuti naman kung ganun. May maibebenta na tayo sa palengke para makapag-ipon tayo ng pera para sa pag-aaral mo sa susunod na pasukan. Ana, pumunta ka sa bahay at hugasan mo ang mga plato. Birthday ngayon ng anak ko. Sige, tita. Susunod po ako sa inyo. Wow naman, nag-ayos ka pa talaga eh. Tagahugas ka lang naman ng plato. Bilisan mo ang paghuhugas, mauubusan ang bisita ko ng plato. Ang bagal-bagal mo. Tita, tapos na po ako maghugas ng plato. Uuwi na po ako. Pwede po ba ako makahingi ng pagkain? Dadalhin ko po sana sa kapatid ko. Ano ka, sinuwerte? Tama na yung nakuha mo sa tira-tira ng mga bisita. Napaka-demanding mo. Ibang klase ka talaga. At Bunso, andito na si ate. May dala ako sa yung pagkain. Bunso, masarap ba yung fried chicken? Pasensya na, Bunso. Kunti lang ang nadala ni ate. Hayaan mo, pag may pera na tayo, bibili kita ng marami. Salamat, ate. Masarap po. Bunso, gising na. Pupunta tayo sa bahay nila tita. Maglalaba ako. Tulungan mo si ate, ha? Ang dami naman labahan, ate. Kaya ba natin tapusin to? Oo naman, kaya natin to. Basta tulungan tayo. Konting tiyaga lang at matatapos din natin lahat ng to. Bunso, may bibilhin lang ako. Utos ni tita. Dito ka lang, ha? anong ginagawa mo sa damit ng anak ko? Hindi mo ba alam kung magkano yan? Anong ginagawa mo sa damit ng anak ko? Hindi mo ba alam kung magkano yan? Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Paano ko pa yan magagamit? Nasira na ang kulay. Wala ka talagang kwentang bata ka. Nakakaubos ka ng pasensya. Tita, bakit po? Ano po bang nangyayari? Bakit niyo pinapagalitan ng kapatid ko? Ba't hindi mo tanungin ang kapatid mo? Napakatanga! Tinira ang damit ng anak ko. Mula sa araw na ito, ayoko nang makita ang pagmumukha nyo natutuntong sa bahay na to. Lumayas kayo dito! Bunso, sorry ha, napagalitan ka nila tita. Hayaan mo, simula sa araw na to, hindi na ako papayag na aapihin nila tayo. Pangako ko yan sa'yo, pangako ko yan sa'yo. Ate, wala pa pong bumibili ng ating gulay. Paano tayo kikita ng pera niya? Nagugutom na po ako. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan para makakain din tayo mamaya. Konting tiis lang, Bunso, okay? Hindi naman tayo pwede pumunta kila tita, galit sila sa atin, at saka nangako na ako sa'yo na hindi na tayo magpapaapi sa kanila. Ay ma'am, bili na po kayo. Fresh na fresh pa po yan. Halina kayo at pumili ng inyong mga gulay ngayong araw dahil lahat po ng ito ay sariwa at maganda ang kalidad. Nakakaaliw naman kayo magkapatid. O sige, bibiling ko na yan lahat. Total, kakailanganin ko naman yan para sa mounting celebration. Ito pala ang address ng bahay ko. Kung wala ka masyadong ginagawa, pumunta kayo sa bahay. Gusto ko kayong tulungan. Ma'am, karangalan po namin ang makapunta sa ganitong bahay at mismo kayo po ang nag-aalok ng tulong sa amin. Siguro ay nagtataka ka kung bakit, pero gusto ko talagang tumulong sa mga taong alam kong nangangailangan ng tulong ko at masaya ako kapag mayroon akong natutulungan. Ang totoo niyan ay nakikita ko sa iyo ang anak ko. Magkamukhang magkamukha kayo, kaya sobrang saya ko na makilala kita. Nasaan na pala ang mga magulang nyo at kayo ang nagbebenta sa palengke? Matagal na pong wala ang mga magulang ko. 7 taon na ang nakakalipas nang naaksidente sila. Simula noon, ako na ang umako sa lahat. Hello? Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa magkapatid. Kung sino mga magulang nila, gusto kong makasigurado kung tama ang hinala ko. Madam, ito na ang inutos mo. Nandyan po lahat ng sagot sa iyong katanungan. 100% na apo nyo ang dalawa. Sana ay sapat na ang impormasyong ito para sa inyo. Ihanda nyo ang kotse, pupuntahan ko sila. Siguraduhin nyo na handa ang lahat dahil kailangan ko makarating doon agad nang walang anumang aberya sa ating paglalakbad ngayon. Mga apo ko, patawarin niyo si Lola kung ngayon ko lang kayo nahanap. Matagal ko kayong hinanap at ngayon sobrang saya ko, magkakasama na tayo. At alam kong masaya na rin ang mami niyo sa langit. Hindi ko kayo pababayaan, babawi ako sa inyo. Simula ngayon, dito na tayo titira ng magkakasama at ito ang magiging bagong tahanan nating lahat kung saan tayo ay magsisimula ng ating masayang buhay bilang isang pamilya. Magandang umaga, madam. Kamusta po kayo? Sana ay mabuti ang inyong pakiramdam. Ay, madam, paano napunta ang babaeng ito dito? Huwag po kayong basta't magtiwala. Sa bahay nyo, kinuha nyo ba tong katulong? Madam, payo ko lang sa susunod na kumuha kayo ng katulong. Pumili kayo ng mabuting tao. Oo nga pala, gusto ko kayong dumalo sa party mamaya. Hindi kayo pwedeng mawala dahil ipapakilala ko ang apo ko na matagal ko nang hinahanap at inaasa makapanayamang mahal. Napakaganda ng party. Ang swerve naman ng apo ni Madam. Di ba katulong ka dito? Pwede bang kuhaan mo kami ng juice? Gusto kong uminom nun. Tita, eto na po ang juices ninyo. Pwede bang wag mo akong tawagin tita? Nakakahiya sa mga bisita dito. Baka sabihin nila may pamangkin akong katulong. Ma'am, bakit po kayo nandito at bakit kayo ang gumagawa niya? Hinahanap ni Madam magsimula na ang party, kailangan nyo ng bis. Ngayong gabi, ipakikilala ko na ang aking mga nawawalang apo. Ana,
at Andrew. Hindi ito maaari. Sila? Mga tagapagmana? Impossible! Hindi sa yaman nasusukat ang pagkatao, kundi sa puso. Sila ang tunas kong dugo at pagmamahal. Tara na anak, hindi ko ito matatangga. Ako rin mama, hindi pa tayo tapos. Tingnan natin. Ang galit at inggit ay maaaring magbulag sa isip. Ngunit sa huli, A few moments later. hindi ako papayag. Hahanapan ko sila ng butas. Ano pong gagawin natin, Mama? Dayain natin ang katotohanan. Sigurado ka bang pulido to? Walang makakapansin, ma'am. Ayos, panalo na tayo sa wakas dahil sigurado akong hindi nila malalaman ang tungkol dito at magiging madali na ang lahat. Narito ang katibayan, iba ang pangalan at apelido nila. Malabong sila ang tunay mong apo. Ang panlilin lang ay maaaring magdala ng pansamantalang tagumpay, ngunit ang katotohanan ay laging lilitaw sa tamang panahon.